Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 918. Walang pag-aalinlangan, tumingin sa kanya si Claire at sinabing, Scarlett, napakaganda ng plano ng kooperasyon ng iyong kumpanya, ngunit wala kaming intensyon na ibenta ang aming kumpanya. Patawarin mo kami para doon. Bagamat sinabi ito ni Claire kay Scarlett, walang alinlangan na para kay Neil iyon. Nang marinig na tumanggi si Claire, tumingin si Scarlett kay Neil, na kumaway sa kanya, na nagsasabing, maupo ka. Pagkatapos, ginawa ni Scarlett ang sinabi. May ngiti sa labi, saka tumingin si Neil kay Claire. Nagulat siya na tumanggi itong maging bahagi ng negosyo ng pamilya Cuevas at hindi pinansin ang alok nitong 8 bilyong dolyar. Sa tingin mo ba ay napakaliit ng 8 bilyon? Miss Carter, hiniling ko sa aking kumpanya na suriin ito para sa iyo. Ang Evermore Group ay nagkakahalaga lamang ng 2 bilyon sa mga tuntunin ng halaga ng merkado. Gayunpaman, nag-aalok ako sa iyo ng 8 milyon, na 4 na beses na. Ngunit hindi mahalaga. Pangalanan ang iyong presyo. Sa kanyang palagay, ang dahilan kung bakit tumanggi si Claire na ibenta ang Evermore Group ay sa palagay niya ay masyadong mahal ang presyong inaalok nito. Mababa. Gayunpaman, ngumiti si Claire at sinabi. Paumanhin, Mr. Cuevas. Ang Evermore Group sa Oak Haven ay talagang hindi nagkakahalaga ng 8 bilyong dolyar, ngunit itinatag ko ang grupo kasama ang lalaking mahal ko. Kaya para sa akin, ito ay hindi mabibili ng salapi. Ipagpapatuloy ko ito at hinding-hindi ito ibebenta. Salamat sa iyong mabuting pakikitungo ngayong gabi, Mr. Cuevas. Gabi na, at kailangan na nating umalis ngayon. Pagkasabi niyon ay tumayo na siya sa kinauupuan niya. Ganon din ang ginawa ng 3 pang babae. Galit na galit sila nang malaman nila na gustong makuha ni Neil ang Evermore Group. Sa makatuwid, nais nilang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon at ayaw nilang manatili ng isa pang sandali. Gayunpaman, pinigilan ni Neil si Claire, na nagtanong, Miss Carter, sigurado ka bang ayaw mong isaalang-alang ito? Hanggat handa kang sumama sa amin, maaari kong ibigay sa iyo ang negosyo ng Kenda Company, Doubled Company, at ng Evermore Group sa Eldoria. Upang pamahalaan. Magiging CEO ka ng aming mga negosyo sa pagkain at inumin na may tubo na daan-daang bilyon. Ang lahat ng mga pangkalahatang tagapamahala at mga taong namumuno sa mga sangay sa Oak Haven ay iyong itatapon. Narinig ng lahat ng taong nabanggit niya ang sinabi niya at nabigla sila. Alam nila na ang pamilya Cuevas ay kasangkot sa ilang malalaking industriya sa Eldoria, at sila ang nangunguna sa bawat industriya. Halimbawa, sa mga tuntunin ng fast food, ang pamilya Cuevas ay naging nangungunang pamilya sa industriya ng pagkain at inumin ng Eldoria dahil nakakuha sila ng mga karapatang magpatakbo ng mga internasyonal na restaurant tulad ng Kenda Company at Donald Company. Walang ibang kumpanya ng pagkain at inumin ang makakalaban sa kanila. Sa makatuwid, ang taong namamahala sa dibisyon ng pagkain at inumin ng kumpanya ay talagang CEO ng pinakamalaking kumpanya ng pagkain at inumin sa Eldoria. Iyon ay isang kahangahangang CEO. Walang pag-aalinlangan, tumingin sa kanya si Claire at sinabing, Scarlett, napakaganda ng plano ng kooperasyon ng iyong kumpanya, ngunit wala kaming intensyon na ibenta ang aming kumpanya. Patawarin mo kami para doon. Bagamat sinabi ito ni Claire kay Scarlett, walang alinlangan na para kay Neil iyon. Nang marinig na tumanggi si Claire, tumingin si Scarlett kay Neil, na kumaway sa kanya, sinabing, maupo ka. Pagkatapos, ginawa ni Scarlett ang sinabi. May ngiti sa labi, saka tumingin si Neil kay Claire. Nagulat siya na tumanggi itong maging bahagi ng negosyo ng pamilya Cuevas at hindi pinansin ang alok nitong 8 bilyon dolyar. Ikaw ba? Sa tingin ko ang 8 bilyon ay napakaliit. Miss Carter, hiniling ko sa aking kumpanya na suriin ito para sa iyo. Ang Evermore Group ay nagkakahalaga lamang ng 2 bilyon sa mga tuntunin ng halaga sa pamilihan. Gayunpaman, nag-aalok ako sa iyo ng 8 milyon, na 4 na beses na. Pero hindi mahalaga. Pangalanan ang iyong presyo. Sa kanyang palagay, ang dahilan kung bakit tumanggi si Claire na ibenta ang Evermore Group ay sa tingin niya ay masyadong mababa ang presyong inaalok nito. Gayunpaman,
ngumiti si Claire at sinabing, "I'm sorry, Mr. Cuevas. Ang Evermore Group sa Oakhaven ay talagang hindi nagkakahalaga ng 8 bilyong dolyar, ngunit itinatag ko ang grupo kasama ang lalaking mahal ko. Kaya sa akin, priceless. 111 patuloy itong patakbuhin at huwag ibenta. Salamat sa iyong mabuting pakikitungo ngayong gabi, Ginoong Cuevas. Gabi na, at kailangan na nating umalis." Pagkasabi nun ay tumayo na siya sa kinauupuan niya. Ganon din ang ginawa ng 3 pang babae. Galit na galit sila nang malaman nila na gustong makuha ni Neil ang Evermore Group. Sa makatuwid, nais nilang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon at ayaw nilang manatili ng isa pang sandali. Gayunpaman, pinigilan ni Neil si Claire, na nagtanong, "Miss Carter, sigurado ka bang ayaw mong isaalang-alang ito? Hanggat handa kang sumama sa amin, maaari kong ibigay sa iyo ang negosyo ng Kenda Company, Donald Company, at ng Evermore Group sa Eldoria. Upang pamahalaan. Magiging CEO ka ng aming mga negosyo sa pagkain at inumin na may tubo na daan-daang bilyon. Ang lahat ng mga pangkalahatang tagapamahala at mga taong namumuno sa mga sangay sa Oakhaven ay iyong itatapon." Narinig ng lahat ng taong nabanggit niya ang sinabi niya at nabigla sila. Alam nila na ang pamilya Cuevas ay kasangkot sa ilang malalaking industriya sa Eldoria, at sila ang mga nangungunang numero sa bawat industriya. Halimbawa, sa usapin ng fast food, ang pamilya Cuevas ay naging nangungunang pamilya sa industriya ng pagkain at inumin ng Eldoria dahil nakuha nila ang mga karapatang magpatakbo ng mga internasyonal na restaurant tulad ng Kenda Company at Donald Company. Walang ibang kumpanya ng pagkain at inumin ang makakalaban sa kanila. Sa makatuwid, ang taong namamahala sa dibisyon ng pagkain at inumin ng kumpanya ay talagang ang CEO ng pinakamalaking kumpanya ng pagkain at inumin sa Eldoria. Iyon ay isang kahangahangang CEO. Kabanata 919. Gayunpaman, napakadali lang inalok ni Neil ang posisyong ito kay Claire, na naging dahilan ng pagkainggit sa ibang mga lalaking kasama niyang pumunta rito. Gayunpaman, sa harap ng isa pang mapang-akit na alok mula kay Neil, walang pakialam na sumagot si Claire, "Pinasasalamatan ko ang iyong kabaitan, Mr. Cuevas. Gayunpaman, hindi ko ibebenta ang Evermore Group sa anumang halaga ay hindi magiging CEO ng mga negosyo ng pamilya Cuevas. Magagawa ko lamang ang isang magandang trabaho sa Evermore Group." Sa mga mata ni Neil, bakas ng lamig at talas ang bakas. Hindi niya inaasahan na tatanggi pa rin si Claire na ibenta ang Evermore Group sa kabila ng kanyang mapagbigay na alok. Talagang ikinagalit siya nito. "Claire, hindi ako nakikiusap na ibenta mo ang kumpanya mo, pero binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Mas mabuting kunin mo na bago pa huli ang lahat. Iyong kumpanya, ngunit binibigyan kita ng pagkakataon ngayon." Sa wakas ay ipinakita ni Neil ang kanyang masama at mapagmataas na panig at binalaan siya. Matagal nang inaasahan ni Claire at ng kanyang mga kaibigan na magiging pag-alit ang lalaking ito. Ngunit hindi natakot si Claire at sinabing, "Mr. Cuevas, ang negosyo ay palaging patas at kusang loob. Hindi ko matatanggap ang gayong sapilitang pakikitungo. At hindi ako naabala sa iyong babala. Follow." Pagkatapos noon, tumalikod na siya para mag-walkout kasama sina Helene, Luna, at Julien. Bang! Sa sandaling iyon, ibinagsak ni Neil ang palad sa mesa. Nahulog sa lupa ang isa sa mga baso ng alak sa mesa. At nagkapira-piraso. "Napakawalan mo, Claire. Hayaan mo akong linawin. Kung hindi ka pumayag na ibenta ang Evermore Group sa amin sa loob ng 2 araw, hindi ko magagarantiya kung ano ang mangyayari sa iyo. Sa oras na iyon, hindi ka lamang makakakuha ng 1 sentimo, ngunit ang iyong buhay at ang Evermore Group ay nasa panganib din." Huminto si Claire at Helene sa kanilang mga landas, galit na makikita sa kanilang mga mukha. Masyadong malayo ang napuntahan ni Neil. Matapos mabigang pilitin silang ibenta ang kanilang mga kayamanan, sinimulan niyang banta ang kanilang buhay. Gayunpaman, ang kanyang banta ay hindi sapat upang takutin sila. Lumingon si Claire, tumingin sa kanya, at nginisyan, "Mr. Cuevas, alisin mo na ang kayabangan mo. Walang silbi sa akin, hinding-hindi ako papayag na ibenta sa iyo ang Evermore Group, maging sa loob ng 2 araw o 20 taon.
Nang marinig iyon, namuo ang galit sa mga mata ni Neil. Bilang young master ng isa sa Gold families, kailan pa na-offend si Neil ng ganito kabastos? Biglang napakuyom ang kanyang mga kamay, at pumutok ang kanyang mga buko. Isang nakamamatay na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Dahil sa nakakatakot na aura na ito, ang mga ekspresyon ng isa pang pangkalahatang tagapamahala ay nagbago ng husto, at sila ay nasa bingit ng inis. Naramdaman nilang lahat na kayang patayin ni Neil si Claire at ang tatlo pang babae anumang oras ngayon. Kasabay nito, malinaw na naramdaman ni Claire at ng iba pang tatlong babae ang layunin ng pagpatay na lumalabas mula sa lalaking ito. Sa partikular, sina Claire at Helene ay hindi marunong martial arts, kaya sila ay nasa ilalim ng matinding pressure sa harap ng pagpatay na ito. Gayunpaman, wala pa ring bakas ng takot sa kanilang mga mukha. Are you trying to kill us? Mr. Cuevas. Because of being humiliated. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang narinig. Napatingin ang lahat at nakitang si Julene pala ang nagsalita. Sa isang matalim na kislap sa kanyang mga mata, walang takot siyang tumingin kay Neil. Bilang dating pinuno ng Blade, kasalukuyang pinuno ng Oakhaven Dragon Sect, sanay na si Julene sa mga ganitong pagbabanta. Hindi man lang siya natakot kay Neil. Bukod dito, ang Oakhaven Dragon Sect ay ang pinakamalaking sekta sa Oakhaven. Bukod dito, ang Oakhaven Dragon Sect ay ang pinakamalaking sekta sa Oakhaven. Sa Oakhaven, imposible para sa sinuman na tretuhin sila ng hindi patas. Tumingin si Neil kay Julene at nginisyan, ito ay dapat na anak ni Victor, ang pinuno ng Oakhaven Dragon Sect. Huwag mong isipin na mapoprotektahan mo ang Evermore Group at mailigtas ang iyong buhay dahil lang sa suportado mo ang Oakhaven Dragon Sect. Let me tell you something, I always get what I want, no matter what it is, sa mundong ito. 2 araw. Tandaan, kung hindi ka pumayag na ibenta ang Evermore Group sa loob ng 2 araw, kailangan mong tiisin ang mga kahihinatnan. Pagkasabi nito, tumingin si Neil sa iba pa niyang mga tauhan at sinabing, "Tara na." Agad namang tumayo ang iba sa hapag at umalis. Pagkatapos, umalis si Neil sa pribadong silid kasama ang mga taong ito. Sa ganitong paraan, si Claire at ang tatlo pang babae, na gustong umalis muna, ay nanatili sa pribadong silid. Mukhang galit pa rin sila. "Claire, Julene, alis na tayo," sabi ni Helene. Bagamat puno siya ng galit, hindi ito magandang lugar para makipag-usap. Dapat umalis muna sila dito. Tumango si Claire. Pag-usapan natin yan pagbalik natin. Pagkatapos ay lumabas ang 4 na babae sa private room. Kabanata 920. Ang Star Peak, kung saan matatagpuan ang dating Stargate, ay ngayon ang punong tanggapan ng Oakhaven Dragon Sect. Sa sandaling ito, nakaupo si Victor, Tiger, Phoenix, Steve, at iba pa sa napakagandang bulwagan. Nandoon din sina Julene at Claire. Dad, masyadong mayabang itong si Neil na ito. Hindi lang niya gustong ibenta sa kanya ni Claire ang Evermore Group sa loob ng 2 araw, pero binyantaan din niya tayo. Malalagay daw sa panganib ang buhay natin kapag hindi natin tatanggapin ang alok niya. Galit na wika ni Julene sa kanyang ama, si Victor, na nakaupo sa pangunahing upuan ng bulwagan. Matapos marinig iyon, bahagyang sumimangot si Victor, Tiger, Phoenix, at ang iba pa, na may kaunting kawalan ng pakialam sa kanilang mga mukha. Sinabi ni Julene sa kanila ang lahat tungkol sa pananakot ni Neil kay Claire. Nagdulot ito ng kaunting galit sa kanila. Iyon ay dahil, sa Oakhaven, walang konsorsyum o pamilya ang nang-ahas na hindi igalang ang Oakhaven Dragon Sect. Bilang pinakamalaking sekta sa Oakhaven, napakalakas ng Oakhaven Dragon Sect na halos walang nang-ahas na hamanin ang awtoridad nito. Pero ngayon, narinig nila kay Julie na naglakas loob si Neil na sabihin na kahit may suporta si Claire ng Oakhaven Dragon Sect, hindi niya mapoprotektahan ang sarili at ang Evermore Group. Gaano siya ka-arrogant? Neil Cuevas. Bakit hindi ko narinig ang pangalang iyon kanina? Bakit parang biglang sumulpot ang taong ito? Tanong ni Victor kay Tiger,
Phoenix, at Steve na kumikinang sa kanyang mga mata. Sabi ni Tiger, Mr. Geller, sa mga mayayamang pamilya sa Oakhaven, hindi ko pa talaga narinig ang lalaking ito na si Neil. Maaaring siya ay mula sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya mula sa ibang lugar. Iniharap ni Phoenix ang kanyang hula. Tiningnan sila ni Julene at sinabing, ang pamilya ni Neil ay may dalawang international fast food giants, ang Candy Company at Donald Company. Siya ay may eksklusibong mga karapatan sa pamamahala sa Eldoria. Ang kanyang pagkakakilanlan at background ng kanyang pamilya ay napaka-misteryoso. At least, hindi natin alam ang background ng kanyang pamilya. Gayunpaman, ibinigay ng dalawang internasyonal na higanteng ito ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala ng Eldoria at $1 bilyong na industriya upang ipakita iyon sa kanyang pamilya, na kung saan ay hindi sapat na ipakita iyon sa kanyang pamilya. Sinang-ayunan iyon ni Claire at sinabing, ayon sa nakita ko sa internet, ang mga pangalan ng mga legal na kinatawan ng Candy Company at Donald Company sa Eldoria ay parang hindi sila taga dito. Ibig sabihin, kontrolado ng pamilya Cuevas ang dalawang higanti sa business empire ng Eldoria behind the scenes. Iyon ay marahil kung bakit hindi natin alam ang tungkol sa pagkakaroon ng pamilyang ito. Tumango si Victor. Mukhang hindi simple ang pamilyang ito, ngunit hindi ko alam kung saan sila nanggaling. Gayunpaman, alam din niya na kahit mag-imbestiga siya, maaaring hindi niya malaman ang tungkol sa isang hindi mahalata na pamilya. Tatay, gaano man kalakas ang pamilyang iyon, hindi kami natatakot sa kanila, kahit na pinagbantaan nila si Claire at ang Evermore Group, walang tigil na sabi ni Julie na may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Sinabi rin ni Victor ng may determinasyon, oo, sa Oakhaven, kahit saang pamilya siya nagmula, basta't maglakas loob siyang maging bastos sa amin, hindi kami mananatiling walang ginagawa. Kabanata 921. Ang pagprotekta kay Claire at pagtulong sa kanya na magnegosyo sa Oakhaven ang gawaing ibinigay ni Lord Dragon kay Victor. Kaya naman, gaano man ito kahirap, gagawin niya ang lahat para protektahan siya. Isa pa, hindi niya akalain na makakalaban ni Neil ang Oakhaven Dragon Sect. If worst comes to worst, kahit na ang pamilya Cuevas ay talagang makapangyarihan at ang Oakhaven Dragon Sect ay hindi katapat para sa kanila, mayroon pa rin silang Black Eagle. Kay Victor, kahit sino pa ang kalaban at gaano sila kalakas, basta kumilos ang Black Eagle, siguradong mananalo siya. Mr. Tiger, para sa kaligtasan ni Miss Carter, natatakot ako na kayong tatlo ay personal na protektahan siya ng mga vice head. Tumingin si Victor kay Tiger, Phoenix, at Steve. Agad namang nangako si Tiger at ang dalawa pa, huwag kang mag-alala, Mr. Geller. Talagang paprotektahan namin si Miss Carter. Walang aksidente. Makalipas ang 1 oras, umalis sina Claire at Julene sa Star Peak sakay ng helicopter kasama ang mga vice head at 100 elite martialists na sumusunod. Sila. Pagkatapos, mahigit 100 helicopter ang lumipad palayo sa napakalakas na paraan. Sa sala sa ikalawang palapag ng isang marangyang asyenda sa Vista Verde, may bintana mula sa sahig hanggang sa kisame na malawak at maliwanag, at makikita sa labas ang berdeng damo ng asyenda. Sa isang leather sofa ay nakaupo si Neil na nakasot. Hawak niya ang isang baso ng red wine sa kanyang kamay at marahang pinagpag. Isang may kulay abo na matandang lalaki na nasa edad 50, nakasuot ng suit, ang lumapit sa kanya na may matalim na tingin sa kanyang mga mata. Tulad ng utos mo, binabantayan ko si Claire at ang iba pa nitong nakaraang 2 araw. Gaya ng inaasahan mo, nagpadala ang Oakhaven Dragon Sect ng mga martialists para protektahan siya, Mr. Cuevas, sabi ng lalaki sa magalang na boses. Ibinaba ni Neil ang baso sa kamay at tumingin sa lalaki. Durham, inimbestigahan mo ang background ng Oakhaven Dragon Sect nitong nakaraang 2 araw, tama? Gaano kalakas ang seg na iyon sa Oakhaven City? Sumagot si Durham, oo, Mr. Cuevas. Bagamat ang Oakhaven Dragon Sect ay ang pinakamalaking sekta sa Oakhaven, ang sect master nito, si Victor, ay isa lamang first-rate martialist. Ang sekta na ito ay isang third-rate na sekta lamang sa Eldoria at isa na hindi na kailangang banggitin.
Gayunpaman, ang pinakamalaking master ng sekta na ito ay talagang si Lord Dragon, na binyansagang Black Eagle, na ito ay talagang hindi kilala sa aking Black Eagle. Sabi-sabi na mayroon siyang mahusay na kasanayan sa martial arts na ginagawang hindi siya magagapi bilang karagdagan, pinag-isa ni Lord Dragon ang lahat ng mga sekta sa gitnang rehiyon at itinatag ang Central Dragon Sect. Oh, napakaraming miyembro ng Dragon Sect. Nagpakita ng interesadong tingin si Neil. Nagpatuloy si Durham, Mr. Cuevas, bilang karagdagan sa pagtatatag ng Dragon Sect sa dalawang magkaibang rehiyon na iyon ni Lord Dragon, si Jeric, na boyfriend ni Claire, ay may malapit na relasyon kay Lord Dragon. Malamang na nasakop niya ang apat na pangunahing sekta ng Fenceville at itinatag ang Fenceville Dragon Sect. Nagulat si Neil sa narinig. Ang apat na pangunahing sekta ng Fenceville ay hindi mga third-rate na sekta. Paano nagawa ni Jeric? Supilan sila. Totoo ang lahat ng ito. Sa apat na pangunahing sekta, tatlong pinuno ng sekta, Alfred, Gaylor, at Elijah, ang pinatay ni Jeric. Gayunpaman, nakaligtas si Laura dahil ang kanyang apo, si Daphne, ay kasintahan ni Jeric. Kumunot ang noo ni Neil at nagtanong, ano? Girlfriend din niya. Tinanong niya ito dahil sinabi na sa kanya ng secretary niyang si Scarlett ang tungkol kay Jeric. Alam niyang boyfriend ni na Claire, Luna, Helene, at Julene si Jeric. Mayroon na siyang apat na kasintahan, at ngayon ay sinabi ng mayordomo na mayroon siyang panglima. Napakaraming kasintahan ni Jeric kaya't naiinggit sa kanya si Neil, na hindi kailanman nagkukulang ng mga kasintahan. Ito ay ang dami niyang naging girlfriend kaya nakakainis. Sa totoo lang, gustong-gusto ni Neil na makita si Jeric ngayon. Dahil lang sa nagkaroon siya ng 5 kasintahan, sulit na makita niya ito. Lalaki. Kabanata 922. Tumingin si Neil kay Durham at sinabing, mukhang determinado si Claire na labanan ang pamilya Cuevas at tumanggi na ibenta sa amin ang Evermore Group. Mr. Cuevas, how dare the small company go against US? Nililigawan nila si kamatayan. 2 araw na lang at hayaan mo akong lutisin ang problemang ito para sa iyo. Malamig na tiningnan ni Durham si Neil. Tumango si Neil. Hindi ba't umaasa si Claire sa Oakhaven Dragon Sect bilang kanyang backer? Tapos dapat magsimula ka sa Oakhaven Dragon Sect. Si Helene ay isa rin sa mga shareholder ng Evermore Group, at ang Field family din ang target mo. Hanggat kaya kung kontrolin ang kanilang mga taga-suporta at pamilya, gusto kong makita kung kaya pa ba ni Claire ang pagiging matigas. Gusto kong makita kung ayaw pa rin niyang ibenta ang kumpanya at labanan ang pamilya Cuevas. Agad na time na sumagot si Durham kay Neil, Mr. Cuevas, naiintindihan ko, ngayon ay hahayaan kong kumilos ang ating mga martialists. Go! Hinaway ni Neil ang kamay niya at sinabing. Umalis si Durham sa bulwagan, habang kinuha ni Neil ang kanyang baso at nagpatuloy sa pag-inom ng red wine. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng isang agila. Ang Evermore Group, Claire, at saka sina Helene, Luna, at Julene. Gusto niya silang lahat. Bigla na lang siyang nakaisip ng isang napaka-excited na plano. Gusto niyang maging kanya ang mga babae ni Jeric. Hindi siya kumbinsido, at hindi siya naniniwala na si Jeric ay maaaring magkaroon ng napakaraming kasintahan, na lahat ay napakaganda. Kung makukuha sila ni Jeric, bakit hindi siya? Bukod dito, aagawin niya ang lahat ng babae mula kay Jeric para patunayan na siya ay mas malakas at mas namumukod tangi kaysa kay Jeric. Si Neil ito. Kahit kailan ay hindi siya sinakta ni Jeric at hindi man lang nila kilala ang isa't isa, ngunit mas malakas si Jeric at may mas magagandang kasintahan kaysa sa kanya. Kaya kinailangan ni Neil na mabawi ang kanyang posisyon at maging numero 1. Marahil ito ay ego ng isang lalaki, lalo na pagdating sa mga babae. Siyempre, bilang karagdagan sa kanyang pagnanais na manalo, si Neil ay talagang labis na nabighani sa kagandahan ni Claire at ng iba pang 3 babae sa Daimer 2 araw na ang nakakaraan. Hindi lang Evermore Group ang gusto niya, pero gusto rin niya itong 4 na babaeng ito. Sa isa pang manor ng Vista Verde. Makikita na bukod sa maraming bodyguard na nakasuot at salaming pang-araw na nagpapatrolya sa manor,
marami rin ang mga mandirigma na may kahangahangang aura. Ang manor na ito ay ang manor na binili ni Claire sa Vista Verde. Sa sandaling ito, nakaupo sina Claire, Helene, Julien at Luna sa sala ng isang manor. Bilang karagdagan, sa sofa sa sala ay nakaupo sina Tiger, Phoenix, at Steve. Para masigurado ang kaligtasan ni Claire at ng iba pa, 24 na oras na nakatalaga ang tatlong vice head sa manor na ito. Kahit na ang proteksyon ay walang palya, ang Oakhaven Dragon Sect ay hindi pa nalaman ng background ng pamilya Cuevas. Sa makatuwid, sa araw na binanggit ni Neil, alang-alang sa kaligtasan, hiniling ni Tiger at ng iba pa si Claire at ang tatlo pang babae na manatili sa manor. Siyempre, kung mangangahas si Neil na magpadala ng manggulo, si Tiger at ang iba pa ay sasalungat. Mabagal na lumipas ang oras. Si Claire at ang iba pang tatlong babae ay umiinom ng kape at kumakain ng mga merienda na nagustuhan nila sa sofa, habang ang palabas ay naglalaro sa TV sa bulwagan. Gayunpaman, hindi sila papayagan ni Tiger at ng iba pang dalawang vice head ngayong araw, kaya maaari lang silang pumatay ng oras sa ganitong paraan. Walang kamalay-malay, mga 11 PM na pala si Claire at ang iba pang tatlong babae ay nanunood ng TV ng may labis na interes. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki sa edad na 50 ang pumasok mula sa labas ng gate. Naglakad siya ng masigla at kasing talas ng kidlat ang mga mata. Naikuyom ng lalaki ang kanyang mga kamao kay Tiger at sa dalawa pang vice head at sinabing, "Vice heads, may kotse sa labas ng manor." May isang batang babae sa kotse na nagngangalang Scarlett na gustong makita si Miss Carter. "I wonder if we should let her in." Napatingin si Tiger at ang dalawa pang vice head sa matandang lalaki. Agad ding naging magalang ang mga ekspresyon nila. Dahil ang lalaking ito ay isang master martial list na ipinadala ng Fenceville Dragon Sect. Iyon ay dahil ang Oakhaven Dragon Sect ay masyadong mahina. Maging si Victor, ang pinuno ng sekta, ay isa lamang first-rate martialist. Sa makatuwid, pagkatapos na maitatag ni Jeric ang Fenceville Dragon Sect na mayroong maraming master martialists, espesyal na nagpadala siya ng ilang batch ng master sa Oakhaven Dragon Sect at ang Central Dragon Sect ay nagpahusay sa lakas ng dalawang dragon. Mga sekta. Gayunpaman, kahit na ang mga master martialists na ito ay mas malakas kaysa sa mga martialists ng Oakhaven Dragon Sect at Central Dragon Sect, sa parehong oras, kailangan nilang sundin ang mga utos ng mga pinuno ng Dragon Sect na siya. Si Victor ay inutusan ni Lord Dragon na protektahan si Claire, kaya nagpadala siya ng higit sa 100 master martialists mula sa Fenceville Dragon Sect upang protektahan siya. Ang matandang lalaki na nagsumbong kay Tiger at sa dalawa pang vice head ay isa sa mga master martialists na ito. Dahil ang mate ay isang master martialist, ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa sa Tiger at iba pa. Sa makatuwid, si Tiger at ang dalawa pa ay magalang sa matandang lalaki. Tumingin si Tiger kay Claire at tinanong, "Miss Carter, kilala mo ba si Scarlett?" Kabanata 923. Sabi ni Claire, siya ang sekretarya ni Nell. "Kung hindi ako nagkakamali, pinapunta siya ni Neil dito." Sinabi ni Tiger, "Papasukin mo ba siya?" Malamig na sabi ni Claire, "Papasukin mo siya. Gusto kong makita kung ano ang gustong sabihin ni Neil." Tumango si Tiger. Pagkatapos, tumingin siya sa matandang lalaki at sinabing, "Mr. Axel, papasukin mo ang babaeng iyon." "Oo, Mr. Tiger." Pagkatapos noon ay umalis na ang lalaki sa mansyon. Maya-maya, may narinig na tunog ng sasakyan sa labas ng manor, tapos may pumasok na magandang babae na naka-worksuit. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Scarlett. Ngumiti si Scarlett kay Claire sa sala na may hawak na file bag. "Paumanhin sa abala sa iyo sa oras na ito, Miss Carter." Nakangiting itinuro ni Claire ang sofa at sinabing, "Bihira para sa isang marangal na panauhin na tulad mo ang pumunta rito. Paano ko ituturing na kaguluhan iyon?" "Scarlett, mangyaring maupo." Ngumiti si Scarlett at sinabing, "Buti naman at hindi kita inistorbo." Pagkatapos, umupo si Scarlett sa sofa. Nagtimpla ng kape si Claire para kay Scarlett at sinabing, "Kumain ka ng tsaa, Scarlett." "Salamat, Miss Carter."
Matapos humigop ng ilang kape si Scarlett, tumingin sa kanya si Claire at sinabing, "Pumunta ka ba rito para sabihin sa amin ang isang bagay mula kay Mr. Cuevas?" Tumawa si Scarlett, "Miss Carter, nanghula ka na parang propeta." "Tama, pumunta nga ako dito dahil si Mr. Cuevas ang nagtanong sa akin. Gusto ko lang itanong kung willing ka bang ibenta ang Evermore Group kay Mr. Cuevas." "Hindi." Nang matapos magsalita si Scarlett ay tumanggi si Claire. Hindi inaasahan ni Scarlett na tatanggi si Claire ng ganoon kabilis at napakahigpit na halos wala ng puwang para sa negosasyon. Matagal siyang natigilan bago tumingin kay Claire at sinabing, "Miss Carter, may isang bagay na hindi ako sigurado kung dapat sabihin." Nakangiting sabi ni Claire. "Sige na, Scarlett." Sinabi ni Scarlett, bagaman ang Evermore Group ay mabilis na umunlad sa Oakhaven at kinuha ang merkado, ito ay wala sa pamilya Cuevas, na ang taunang kita mula sa kanilang dibisyon ng pagkain at inumin ay maaaring umabot ng hanggang 20 bilyong dolyar. Gayunpaman, hindi iyon kahit na 10% ng kinikita ng pamilya Cuevas mula sa lahat ng kanilang mga negosyo. Sa makatuwid, ang negosyo ng pamilya ay sumasaklaw sa lahat ng kanilang mga negosyo, at ang iyong yaman ng kumpanya ay ganap na lampas sa lahat ng iyong naiisip na mga industriya, kung ihahambing sa iyong yaman sa maraming industriya. Sa imperyo ng negosyo ng pamilya Cuevas. Sa madaling salita, Miss Carter, karangalan mo na ang pamilya Cuevas ay nagkaroon ng interes sa pagkuha ng Evermore Group. Dapat mong malaman na ang pamilya Cuevas ay sapat na makapangyarihan upang sirain ang Evermore Group, kaya't ipinapayo ko sa iyo na ibenta, Miss Carter. Gayun din, maaari mong taasan ang presyo upang kumita ng kayamanan. Kung hindi, pagkatapos ng pamilyang Cuevas ay kumilos laban sa Evermore Group. Akala ko ba may katuturan ang sinabi ko? Kabanata 924. Ngumiti si Claire at sinabing, "Salamat sa iyong payo, Scarlett." Gayunpaman, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na hinding-hindi ko ibebenta ang Evermore Group. Mangyaring bumalik at sabihin kay Neil na anuman ang gusto niyang gawin sa Evermore Group, tatanggapin namin ito. Malamig ang tingin ni Scarlett, at sinabing, "Bueno, Miss Carter, dahil ayaw mong tanggapin ang payo ko, sana hindi ka magsisi sa bandang huli." Pagkatapos noon, tumayo siya mula sa sofa at sinabing, "Palm." Nakangiting sabi ni Claire, "Ingat ka." Pagkatapos ay sumugod si Scarlett sa kanyang mataas na takong. Maya-maya, may tunog ng sasakyan na umaandar sa labas, at umalis na si Scarlett. "Sigurado akong pinadala siya dito ng pamilya Cuevas para balon ka, Miss Carter. Natatakot ako na atakihin kanila at ang Evermore Group sa lalong madaling panahon." Tumingin sa kanya si Tiger sa sofa at seryosong sinabi. Sumagot si Claire ng may determinasyon, "Gusto kong makita kung paano ako makitungo ni Neil sa Evermore Group." Siya ay lubos na kumpiyansa dahil ang Evermore Group ay may sapat na mga pakinabang at atraksyon. Ang kumpanya ay patuloy na sinasakop ang merkado ng pagkain na pag-aari ng mga higanti tulad ng Candy Company at Donald Company. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng kompetisyon sa negosyo, hindi siya nag-aalala sa lahat na ang Evermore Group ay matatalo sa mga katunggali nito. Kung gumamit ang pamilya Cuevas ng ilang maling paraan para salakayin si Cheer at ang Evermore Group sa halip na magsagawa ng lehitimong kompetisyon sa negosyo, hindi rin natakot si Claire. Iyon ay dahil sina Tiger, Phoenix, at iba pang mga master ng Oakhaven Dragon Sect ay pinuprotektahan siya sa lahat ng oras. Ang panahon ay lumipas ng matiwasay ng ganoon. Makalipas ang halos isang oras, biglang nagring ang phone ni Tiger. Dut. Kinuha ni Tiger ang kanyang mobile phone at napag-alamang ito ay isang tawag mula sa isa sa kanyang pinagkakatiwalaang mga subordinate. Agad niya itong kinuha at sinabing, "Hello, Nigel, anong problema?" "Mr. Tiger, masamang balita." Ang nag-aalalang boses ni Aman ay nanggaling sa kabilang linya. Kumunot ang noo ni Tiger at nagtanong, "Ano ang nangyari?" Ang Oakhaven Dragon Sect ng Star Peak ay inatake ng isang grupo ng mga master. Ang buong sekta ay nasunog at naging abo, at ang mga martialists ng aming sekta ay nagdusa ng matinding casualty.
Si Mr. Geller, Mr. Weston, at iba pang mga ulo ay kinuha ng grupong ito ng mga master na hindi alam ang pinagmulan. Ano? Nagulat si Tiger matapos itong marinig. Sa oras na ito, narinig din ni Phoenix at Steve, na nakaupo sa tabi ni Tiger, ang kalokohan sa telepono. Nagulat sila. Pati na rin. Ang ating kalaban ay may makapangyarihang background at nakakatakot na lakas. Pakisabi kay Lord Dragon na siya lang ang makakaharap sa mga taong ito. Buong lakas na nakiusap si Nigel sa telepono, sinusubukang hikayatin si Tiger. Kabanata 925. Sa wakas ay natauhan si Tiger at sinabi sa telepono, Nigel, sasabihin ko kaagad kay Ford Dragon. At dapat, ingat ka ngayon. Yes, Mr. Tiger. Pagtutuunan ko ng pansin ang sarili ko. Please take care too. Tumango si Tiger at ibinaba ang telepono. Hindi narinig ni Claire, Helene, Luna, at Julie nang sinabi ni Nigel sa telepono dahil malayo ang upuan nila kay Tiger. Gayunpaman, mula sa mga ekspresyon ng Tiger, Phoenix, at iba pa, nahulaan nila na may masamang nangyari. Lahat ng apat na babae ay tumingin kay Tiger na may pag-aalala. Tanong ni Claire, ano ang nangyayari, Mr. Tiger? Tumango si Tiger sa kanya na seryoso ang mukha. Nang maglaon, sinabi niya sa kanila na ang Oakhaven Dragon Sect ay inatake ng isang grupo ng mga hindi kilalang at kakilakilabot na mga master at na ang Oakhaven Dragon Sect martialists ay dumanas ng matinding casualty. Bukod dito, ang mga palasyo ng Oakhaven Dragon Sect ay sinunog, at ang mga pinuno pati na rin ng iba pang martialists ay inalis. Matapos makinig kay Tiger, nagulat si Claire at ang tatlo pang babae. Isang grupo ng mga martialists na hindi kilalang pinanggalingan at nakakatakot na lakas ang sumalakay sa Oakhaven Dragon Sect, at ang sekta ay nasunog hanggang sa abo. Nahuli pa nila si Victor at ang iba pang pinuno ng Oakhaven Dragon Sect. Nabigla ang apat na babae sa balitang iyon. Lalo na nag-alala si Julie nang malaman niyang kinuha ang kanyang ama ng mga hindi kilalang martialists. Pulang-pula ang mga mata niya na parang maiiyak na siya. Kanya, si Mr. Cuevas siguro ang may gawa nito. Paniguradong sabi ni Claire, biglang kumislap ang mga mata niya sa matinding liwanag. Pagkasabi niya noon ay napatingin din sa kanya sina Helene, Luna, at Julie na puno ng galit ang mga mukha. Sabay-sabay nilang sinabing may pagkapuot, siguro itong si Cuevas ang may gawa nito. Nang marinig ng tatlong babae na sina Tiger, Phoenix, at Steve na sinabi ni Claire na si Neil ang may gawa nito, hindi nila ito pinabulaanan. Kung hindi ginawa ni Neil, hindi ba nagkataon lang? Nagtaka silang lahat. Isang oras ang nakalipas, ipinadala ni Neil si Scarlett para bigyan ng babala si Claire sa huling pagkakataon na kung hindi niya ibebenta ang Evermore Group sa pamilya Cuevas, kailangan niyang pasanin ang mga kahihinatnan. Makalipas ang isang oras, ang Oakhaven Dragon Sect ay inatake ng isang grupo ng mga hindi kilalang martialists. Ang Oakhaven Dragon Sect ay nawasak, at ang mga pinuno ng sekta ay inalis. Sinabi ni Tiger na may matatalim na mata, mukhang lahat tayo ay minamaliit ang pamilya Cuevas. Ito ay isang nakatago ngunit kamanghamanghang pamilya. Dapat mayroong isang sekta sa likod nito, kung hindi, hindi sila kailanman maglalakas loob na salakayin ang Oakhaven Dragon Sect. Nag-aalala ding sabi ni Phoenix. Mr. Tiger, dahil naglakas loob si Neil na salakayin ang Oakhaven Dragon Sect, hindi rin ligtas ang ating manor. Baka atakihin tayo ng mga tauhan ni Neil dito. Mukhang marangal. Sinabi ni Tiger, tama ka, Phoenix. Hindi naligtas dito. Kailangan na nating umalis sa lalong madaling panahon at humanap ng ligtas na lugar. Nga pala, ngayong malaking bagay na ang nangyari sa Oakhaven Dragon Sect, kailangan kong tawagan si Lord Dragon at sabihin sa kanya na kapag nagpakita siya rito ay malulutas natin ang lahat ng problemang ito. Parehong mariing tumango sina Phoenix at Steve bilang tugon. Totoo iyon. Sa kasalukuyan, tanging si Lord Dragon ang makapagliligtas sa Oakhaven Dragon Sect. Agad na kinuha ni Tiger ang kanyang mobile phone at tinawagan si Lord